Actually, I'm planning to make this vlog outside sana dun sa park. Kaso sobrang mahangin and sobrang malamig. So, babalik ako sa Rome and doon na lang ako magpa-vlog. So, kaya kalinis ko lang ito kanina. Dito ako sa... Init guys, init. Kailangan ko lang ng pang start para maganaan ako mag-shoot and makapagsalita ako freely. Joke lang. Hi guys. Meron lang akong i-share sa inyo na kunting topic with regards sa pagiging OFW dito sa Taiwan. And since I'm a finance guy, so as you all know, almost 3 years na ako nagtatrabaho dito sa Taiwan. And until now, parang nahihirapan pa din ako magkaroon ng savings or yung binibuild ko na emergency fund. So I think ito yung pinaka-biggest mistake na ginawa ko for the span of 3 years, almost 3 years. So, yun na nga. Ito yung pinaka dapat nating iwasan bilang FW dito sa Taiwan. Na kung gusto nyo talagang makaipon, gusto nyo karoon ng savings talaga, ito, especially sa mga breadwinner ha, especially sa mga breadwinner, kasi ako breadwinner ako eh. You don't have to always say yes all the time. So, anong nangyari kayo sa akin, every time na merong manghingi ng sponsorship, merong magaganito, mag-message, I always give. Kumbaga, nagbibigay talaga ako kahit maliit na amount. And it came to my realizations na parang nag-over or somewhat na siguro kailangan kong i-lessen. So, one of the reason na nag-deactivate ako sa Facebook ay because every time I post something about kung ano man yung naging lifestyle ko dito sa Taiwan, ano yung mga good na nangyayari, kumakain sa labas, bumibili ng sapatos, bumibili ng bagong damit, or somewhat mag-window shopping, or ganun, mag-enjoy dito sa Taiwan, nag-travel. Meron kasi mag-message na mahiram ng pera, ganon, sponsorship, ganon. So, every time na merong ganon, nagpapadala din ako. So, ako kasi hindi naman ako talaga madamot eh. Never, hindi ako madamot kasi tinitrain ako ng, or how I grow up is talagang marunong tayong magbigay. Especially yung nanay ko. Yung nanay ko talaga kahit walang-wala na yon, may pumupunta sa bahay, bumili ng ganito or manghingi, kahit wala na kaming matira, ibibigay niya talaga. So, yun yung parang nakagisnan ko bilang tao na mapagbigay. And I always do that. And there's nothing wrong naman kasi grateful din ako how I grew up with my mother na kahit walang-wala kami, kahit na nahirapan kami sa buhay, pero yung main always priority is yung makatulong. So, ganun yung parents ko guys, ganun yung nanay ko. And, yun, parang na-adapt ko siya. And nung dito na ako sa Taiwan, kasi di ba nag-abroad nga ako kasi para makatulong sa pamilya dahil sa hirap and ma-lift up yung family namin. And it comes to something na hindi na parang nag-extend na yung tulong na gagi yung personal ko ng pamilya, di ba, hindi ko mabigyan ng ganito or ano tawag dito? Yung over na gusto ko mabigyan ko sila naman sobra pa, magkaroon ng ganito magandang bahay, ganito, as in gusto ko talaga very comfortable, especially sa parents ko. And yun, dahil siguro sa mapagbigay ako, parang yun yung isa sa parang gustong i-cut talaga. Kasi gusto ko talaga muna mag-focus sa pamilya ko muna, as in gusto ko muna sa pamilya ko muna ibigay lahat. Ayaw ko munang sa ibang tao na
Especially yung mga sponsorship, yung mga ganun nga. As in, nung nagbakasyon nga ako, umuwi ako, nag-focus lang talaga ako sa bahay. Doon ako nag-focus. Doon ko binuhos lahat yung gastos ko sa pamangkin ko, sa mga kapatid ko. Kasi, come to think of it, di ba pag lumalabas tayo, kumakain sa labas, ganun, kumagastos ka din naman eh. Why not ibuhos mo dun sa ano mo, sa pamilya mo. So yun yung parang somewhat na ginawa ko. And siguro yun yung pa na talagang dun yung ibuhos lahat. Kasi guys, pag mag-say yes kayo sa lahat ng problema ng ibang tao na hindi niyo naman kadugo or ka-relatives, mag-say no muna kayo kasi mas, ang advice ko kasi, parang ganito, yung mga nanghingi sa inyo or nanghihiram, especially sa akin, no, speaking for myself, advice ko muna sila na unahin nyo muna manghiram sa close relatives nyo or sa family. Kasi ako din personally, meron din akong problema, di ba, sa buhay. So, kailangan ko talaga prioritize yung pamilya ko. So, yun yung isa sa mga talaga na-realize ko na dapat, mag-say no tayo sa outside forces na hindi naman natin talaga ganun kakadugo or yung mga hindi naman ganun ka close. So okay lang sa mga close friends, pero yung mga casual na hindi mo naman gaano kakilala na nakilala ka lang, nag-message lang dahil nakita nila na nasa abroad ka or ganun, hindi mo naman ganun ka-acquaintance. So better say no. Wag tayo magpabida-bida na na magbigay agad-agad. So yun yung isa sa gusto kong iparating sa inyo bilang isang OFW na huwag tayo mag-say no. Yun lang talaga, ulitin ko, huwag tayo mag-say yes. Ulitin ko, huwag tayo mag-say yes sa mga ganun. As a finance guy kasi ako, I'm really building, I really want to achieve something for myself, and kasi pag ma-achieve ko kung ano yung gusto ko, syempre I can duplicate that blessings to my family. And I really want na sa family ko, especially my parents, mabigyan sila ng magandang buhay. Kasi they are too old enough na talaga. So yun lang, and yun lang yung share ko. Very short vlog lang. So sa mga nag-apply sa Taiwan, nakita ko dito sa TikTok na sobrang haba ng pila, sobrang aga pa kayo dumating, tapos interview, tapos hindi lang man lang ma-select. So lahat ng yan guys, it's just part of the process. Kailangan nyo lang tiyagaan, kailangan nyo lang magtiis, kailangan nyo lang mag-sacrifice. Kasi if nandito na kayo sa Taiwan, worth it naman yan lahat. So I'll tell you that personally kasi ako nandito na ako sa Taiwan eh. And kung ano yung napagdaanan ko din, maybe yung ibang napagdaanan ko din. And lahat na yung sarili na yung cross na pinapasan sa buhay. So just believe in yourself and tiwala lang kay God na kaya niyo yan. So yun lang. And as I always said, always believe in yourself, and God is good all the time, and always well. Bye bye. Brief ko.